Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, pangyayari o pangalang mababanggit ay nagkataon lamang at walang intensyong manira o manakot ng sinuman. Ang video na ito ay naglalaman ng mga elemento ng horror, suspense at misteryo na nilikha para sa entertainment lamang. Manood ng may pag-iingat at huwag kalimutang i-lock ang pinto bago magsimula. Magbabakasyon sana ang magkakaibigang sina Marco, Joshua, Renz at Carlo sa isang liblib na lugar na napapalibutan ng kagubatan. Matagal na nilang pinaplano ang camping trip na yon. Ayon sa mga taga roon, tahimik at maganda raw ang lugar. Walang signal, walang masyadong tao at perpekto para sa mga gustong magpahinga mula sa ingay ng syudad. Pagsapit ng hapon, nakapaglatag na sila ng tent sa gilid ng kagubatan. Ang sarap ng hangin dito, sabi ni Joshua habang nakaupo sa tabi ng apoy. Oo nga, pero parang masyadong tahimik, sagot ni Carlo habang nakatingin sa madilim na bahagi ng gubat. Napatawa si Joshua. Takot ka na naman? Wala namang multo dito. Ngumiti lamang si Carlo ngunit hindi na nagsalita. Maya-maya ay tumayo si Marco. Mag-ikot kaya tayo? Hindi pa naman gabi. Sumang-ayon ang lahat at nagsimulang maglakad papasok sa kagubatan. Habang papalalim sila ng papalalim, napansin ni Renz na tila kakaiba ang paligid. Wala ba kayong napapansin? Tanong niya. Ano naman? Sagot ni Joshua. Parang walang tunog ng ibon. Biglang natahimik ang grupo. Tama si Renz. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, walang kahit anong tunog. Tanging yabag lamang nila ang maririnig sa gitna ng kagubatan. At doon nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang apat. Ilang minuto pa silang naglakad nang may mapansin si Carlo. Teka, ano yun? Sabay-sabay silang tumingin sa direksyong tinuturo niya. Sa ibabaw ng isang lumang tuod ng puno ay may nakapatong na itim na telepono. Luma ito. Masyadong luma. Parang dekada na ang tanda. Napakunot ang noo ni Marco. Paano nagkaroon nito rito? Lumapit si Joshua at hinawakan ang telepono. Wala namang kable. Baka may nag-iwan lang, sabi ni Marco. Ngunit bago pa sila makapag-isip, TRRRRNJJJ, biglang tumunog ang telepono. Napaatras silang lahat. Nagkatinginan sila. Muling tumunog. Tarway! Imposible, bulong ni Renz. Wala nang ang linya yan. Muli itong tumunog sa ikatlong pagkakataon. Taray! Nagsimulang kabahan ang lahat. Ngunit si Joshua ay ngumisi. Isang tawag lang naman. Joshua, wag! Sigaw ni Renz. Ngunit huli na. Dahan-dahang inangat ni Joshua ang handset at inilapit sa kanyang tainga. At agad na nawala ang ngiti sa kanyang muka. Nanginginig ang kamay ni Joshua habang nakadikit sa kanyang tainga ang lumang handset. Hindi siya agad nagsalita. Tahimik. Napakatahimik. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang mabagal na paghinga. Nanlamig ang buong katawan niya. Hello? Mahinang tanong niya. Ilang segundo ang lumipas bago may sumagot. Isang malamig at paus na boses. Salamat. Napalunok si Joshua. Ano? Sino ka? Muling nagsalita ang boses. Mas mabagal, mas malamig. Ikaw na ang papalit sa akin. Biglang naputol ang tawag. Napatili si Joshua at nabitawan ang handset. Napaatras siya habang hinihingal. Anong nangyari? Tanong agad ni Marco. Maputlang maputla si Joshua. Hindi tayo dapat nandito. Bakit? Anong sinabi? Umalis na tayo. Ngayon din. Hindi na nagtanong pa ang tatlo. Sa unang pagkakataon,
Nakita nilang nanginginig sa takot si Joshua. Mabilis silang tumakbo pabalik sa direksyon ng kanilang kampo. Ngunit ilang hakbang pa lamang, TRNJ, huminto silang lahat. Hindi na yon ang teleponong nasa tuod. Mas malayo ang pinanggagalingan ng tunog. Mas malalim sa loob ng kagubatan. Narinig niyo rin ba? Tanong ni Carlo. Tahimik na tumango sina Marco at Renz. Muling tumunog. TRRR Energy. Parang may isa na namang lumang telepono na naghihintay sa kanila. At ang mas nakakatakot, habang nakatingin sila sa direksyon ng tunog, may nakita silang isang anino na dahan-dahang tumalikod at naglakad paloob sa makapal na dilim ng gubat. Hindi nila makita ang mukha nito. Ngunit malinaw nilang nakita, may hawak itong isa pang lumang telepono. At bigla itong huminto. Unti-unti nitong ibinaling ang ulo nito, papunta sa kanilang apat. Nanigas ang apat sa kanilang kinatatayuan. Walang sino man ang nangahas magsalita. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang hinila ni Marco ang braso ni Joshua. Takbo! Sabay-sabay silang kumaripas ng takbo palayo sa anino. Humahampas sa mga sanga sa kanilang katawan, habang pilit nilang hinahanap ang daan pabalik sa kampo. Ngunit habang tumatakbo sila, biglang napansin ni Marco ang isang bagay. Teka, huminto siya at mabilis na lumingon. Nasaan si Carlo? Napahinto rin sina Joshua at Renz. Saka lamang nila napansing tatlo na lang sila. Carlo, sigaw ni Joshua. Walang sumagot. Carlo, tigilan mo ang biro. Tahimik ang buong kagubatan. Makalipas ang ilang sandali. Turn! Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng lumang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, kasabay ng pagtunog nito ay narinig nila ang boses ni Carlo. Marco, tulungan niyo ako. Mahina, malungkot, at tila nanggagaling sa napakalayong bahagi ng kagubatan. Si Carlo yon, sigaw ni Marco. Tatayo na sana siya para sundan ang boses. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Joshua. Huwag! Narinig mo ang sinabi sa telepono? Gusto nilang paghiwa-hiwalayin tayo. Habang nagtatalo sina Marco at Joshua, dahan-dahang lumingon si Ren sa likuran nila. At doon siya napahiyaw. Marco! Sabay silang napalingon. May isang tao na nakatayo lamang ilang metro ang layo. Matangkad, payat, nakasuot ng lumang itim na damit. Ngunit nang tamaan nito ng liwanag ng flashlight, halos mahulog ang hawak nilang ilaw. Wala itong mga mata. Puro maitim na butas lamang ang naroon. Sa isang kamay nito ay may hawak na lumang telepono. Unti-unti nitong inilapit ang handset sa tainga nito. Pagkatapos ay ngumiti, isang ngiting hindi pang tao. Kasabay noon ay tumunog ang teleponong hawak ni Joshua na hindi niya namalayang nasa bulsa na pala niya. Tuwing nagkatinginan silang tatlo. Hindi na nila maalala kung kailan napunta sa kanya ang telepono. At bago pa sila makatakbo, dahan-dahan nagsalita ang nilalang. Isa na lang ang kailangan ko. Na marinig nila ang mga salitang iyon. Wala nang nagdalawang isip. Takbo! Sigaw ni Marco. Kumaripas sila ng takbo, habang paulit-ulit na tumutunog ang teleponong nasa bulsa ni Joshua. Trat, trat, trat. Hindi na niya ito mailaglag. Parang dumikit na ito sa kanyang kamay. Maya-maya ay nakita nila ang liwanag ng kanilang kampo. Nandoon na, sigaw ni Renz. Ngunit pagdating nila, wala na ang kanilang mga tent. Wala na ang apoy. Parang hindi sila kailanman nagkampo roon. Napaupo si Joshua sa sobrang takot. Hindi ito pwedeng mangyari. Biglang nagsalita ang telepono. Hindi na ito simpleng ring. May boses na mismo. Hindi na kayo makakauwi. Kasabay noon ay nakita nilang papalapit ang nilalang. At sa likod nito, naroon sina Carlo. Nakatayo lamang.
hindi kumikibo, maputla ang muka, walang ekspresyon, at bawat isa sa kanila ay may hawak ding lumang telepono. Hinila ni Marco si Renz at tumakbo sila ng buong lakas. Sa gitna ng kaguluhan, naitulak ni Joshua ang teleponong hawak niya sa isang malaking bato. Nabasag ito. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging sigaw sa buong kagubatan. Biglang nawala ang lahat. Ang nilalang, ang mga telepono, pati si Carlo. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ng mga rescuers sina Marco, Joshua at Ren sa gilid ng kagubatan. Pagod, sugatan at hindi makapagsalita. Ngunit kahit anong hanap ng mga pulis at rescuer, hindi na muling nakita si Carlo. Lumipas ang maraming taon. Isinara na ang lugar at wala nang halos gustong pumunta roon. Ngunit may mga mangangahoy pa ring nagsasabing kapag sumapit ang hating gabi, may maririnig na lumang teleponong tumutunog sa gitna ng kagubatan. At kapag sinagot mo ang tawag, isang malamig na boses ang bubulong sa iyong tainga. Salamat. Ikaw na ang papalit sa kanya. At mula noon, may isa na namang nawawala. Wakas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga kwento. Kung mayroon kang sariling nakakatakot na karanasan o may gusto kang ipakwento, i-share mo lang ito sa comment section. Baka ang susunod na kwento ay mula mismo sa iyong karanasan. At tandaan, hindi lahat ng tawag ay para sagutin. Dahil may mga boses na kapag narinig mo, hindi ka na muling makakabalik. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na nakakatakot na kwento.